What's up mga tropa? Nandito na naman tayo sa ating printing channel. Magandang gabi sa inyo. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga naliligaw mga tropa para sa inyo etong video na to. What I mean yung mga bagong salita dito sa ating YouTube channel. Usually meron tayong monthly checking ng mga printer na possible na gamitin ninyo for printing business or yung sabihin na natin na kahit papano na inire-recommend ko sa inyo at talagang eto yung mga printer na ginagamit for printing business. And eto meron din akong mga nasasagap na balita sa mga iba't ibang group. Sobrang rami na daw na merong printing business or yung sobrang dami na raw ng mga tao na pumapasok sa ganitong industry. Mga tropa, eto lang din ang masasabi ko sa inyo, Sabi nga nung mentor ko na itago na lang natin sa pangalan na Idol Rapi, sobrang daming nakatira na mamamayan dito sa Pilipinas, 116 million na tao ang tao dito sa Pilipinas. Hindi mo maa-accommodate lahat yan. At kahit na sobrang dami na ng mga printing business dito sa atin, depende na lang sa'yo yan sa kakayahan mo kung paano mo i-accommodate or what I mean talaga, pagalingan na lang. Kung meron kang mga katapat dyan na meron din na mga printing business, hindi mo mauubos yan. Yung sobrang dami na tao na yan. At sobrang dami kong nakikita sa mga iba't ibang group na nagpo-post, halos wala na daw silang mga pa-order. Mga tropa, to tell you honestly, hindi maganda yung nangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas at alam naman natin yung pagbaba din ng peso. At kung titignan ninyo ngayon dito sa Google, kung magkano na yung isang US dollar, kung i-convert sa peso, 58 pesos, diba? Biruin mo yon. Ganyan kapangit ang ekonomiya dito ngayon sa Pilipinas at sa mga sunod-sunod na nakukuha natin ng mga sakuna. 'Di ba? Yung ulan, bagyo, or kung ano pa mang mga kalamidad yung natatamasa natin, isa rin yan sa mga nakakaapekto kung bakit wala rin tayo gaanong customer. Buong Pilipinas mga tropa, masasabi ko na talagang nagkaroon ng mga kalamidad. Lalong-lalo na rin dito sa amin na talagang bahaan, as in baha talaga. At sa mga ibang lugar pa, lalong-lalo na rin sa Luzon, 'di ba? And sa Cebu yung nangyaring na kalamidad. Kaya naman syempre hindi nila sa ngayon uunahin yung mga kung anik-anik na pwede ninyong ibenta diyan sa printing business. Masasabi ko nung mga taong 2021 hanggang 2022, ayan yung kahit papano na maganda yung bentahan hanggang mga 2023 sa experience ko lang And nung pumasok na yung 2024 at 2025, pumapangit na yung ekonomiya natin. And syempre samut-sari na yung tax na nakukuha natin. 'Di ba? Sa totoo lang, kung anik-anik na yung mga kailangan natin na i-submit. Kaya naman talaga sablay na yung ekonomiya natin dito sa Pilipinas, Ayan, So hindi yun yung pinaka main na reason kung bakit wala tayong mga pa-order or wala usually ngayon na umu-order sa inyo na mga printing kasi sobrang dami talagang mga struggles ngayon. Kaya hindi muna nila inaatupag yung pag-order ng mga mugs, 'di ba? Or kung mga stickers, kung ano pa man yung mga usual na napapa-order ninyo, 'di ba? So, pasensya na rin sa introduction natin na to para lang maliwanagan kayo. Talagang ganyan yung nangyayari. And eto, meron akong ipapakita sa inyo na screenshot. Eto ay sa Shopee. Alam nyo naman siguro yung Orange app. Ito ay isang seller. So, binibenta niya yung produkto niya ng 7,000 and makikita naman natin, ito yung deduction ng Shopee. Around 1,000 pesos. Diba? So, ang nakukuha na lang niya na income, 5,900 and sabihin na natin yung pinaka-produkto niya, magkakano na lang yung kinukuha niya dyan or magkakano na lang yung tutubuin niya dyan. And syempre, magkakaroon pa ng filing ng mga BIR, diba? Kaya, pangit na pangit talaga yung mga sistema natin ngayon, Yan talaga yung masasabi ko sa inyo. Anyway, huwag kayong mag-alala, dadating din yung time or panahon or araw na babalik ulit yung sigla ng printing business matapos lang tong mga kalamidad na nangyayari sa atin. And syempre, lalong-lalo na sa politika na halos lahat ng nakaupo sa gobyerno, talagang mga corrupt talaga. And eto, hayaan nyo na lang din yung mga issue dyan. Tuloy-tuloy lang tayo. Life must go on, So anyway, eto na. Price checking muna tayo ng mga printer na pwede ninyong gamitin for printing business. Unang-una, etong Epson 121. Nagkakahalaga siya ng 5,900 ngayon or
5,500, i-double check nyo na lang yung mga pagbibilihan ninyo kung legit yan. And nasa description din naman kung saan pwede kayong bumili ng mga legit na mga materials. I-check nyo na lang dyan, nakalagay naman yung bawat mga link, diba? Etong Epson 121, pwede siyang pigment, sublimation, dye ink, nasa sa inyo na yan kung saan nyo siya gagamitin. Make sure mag-conduct talaga kayo ng research bago kayo magsimula ng pagpiprinting business, no? Agaya nito, no? Etong topic natin ay price checking lang. Hindi ko muna babanggitin yung mga specific na features ng mga printer na to kasi price checking muna tayo. So, eto nakikita naman natin, eto yung pinakamura na pwede ninyong gamitin. Kahit na yung mga sikat na mga printing, gumagamit pa rin ng mga ganito. What I mean, yung mga established na mga merong printing business, talagang gumagamit pa rin sila netong printer na to. Kasi unang-una, sobrang mura niya. Diba? So, next tayo, eto, Epson 3210, nagkakahalaga siya ng 9,000. Before, around 7,000 to 8,000 lang tong ganitong printer. Yun nga lang, yung nangyayari sa atin dito, sa ekonomiya ng bansa natin, tumataas siya. Lalong-lalo na yung mga nabanggit ko nga na additional taxes, 'di ba? So nagma-markup sila, dinadagdagan nila yung presyuhan nila. Kaya naman make sure na gagamit kayo ng mga vouchers kung bibili kayo sa online. Ayan talaga yung advantage kapag bibili kayo sa online, and nire-recommend ko talaga na sa online kayo bumili kasi may mga discount talaga. Pero kung gusto niyo naman sa mga physical store, nasa sa inyo na rin 'yon. Less hassle lang talaga kung sa online kayo bibili. 'Di ba? Hindi na kayo bubuhat pa ng mga mabibigat na printer na yan, i-deliver na yan sa inyo sa mismong bahay ninyo. So eto, 3-in-1 printer na siya. Pwede rin siyang dye ink, pigment, sublimation, 'di ba? So nakita naman natin yan. Move forward naman na tayo. Eto yung Epson 5290 na ginagamit ko tong printer na to. As in, ganito yung gamit kong printer sa aking printing shop dito sa amin, sa bahay lang namin, no? So, nabili ko lang siya before netong nakaraang August 2024 kung hindi ako nagkakamali. Around 11,000 ko siya nabili. Pero dahil nga na tumataas yung mga presyuhan at sa demand, ayan, 15,000 na yung presyo niya or 14,000, and meron ditong 13,000. I-double check nyo na lang kung talagang legit yung mga store na yan. And again, nasa description yung link kung saan pwede kayo ring bumili ng mga legit na printing natin dito. So kung napapansin niyo, puro Epson printer yung mga nababanggit ko kasi ayan talaga yung maganda for printing business. Sobrang flexible niyan. And eto naman yung printer na Epson 8050. So far 18,000 na siya ngayon, and before, kapag nagsisale yan, hanggang 15,000 mabibili nyo to. Ito naman yung mga printer na pwede kayong gumamit ng mga makakapal na papel. Ayan. So, ito naman yung another pinakamurang printing, or what I mean, printer. Makakabili kayo nito around 3,000 lang kapag naka-sale. Pero today, ang presyo niya ngayon dito sa Lazada, 4,000, ayan, up to 5,000 yung presyuhan niya. Ito yung mga legit store, mga tropa, no? Makikita nyo naman na matataas na yung total number of sales nila. And move forward naman tayo dito sa Brother Printer. Etong Brother Printer, to tell you honestly, maganda rin naman siya, pero medyo may kamahalan yung ink niya. And make sure kung ganitong printer yung gagamitin ninyo for printing business, stay lang kayo sa original. As in, dye ink lang yung gagamitin ninyo at original ink ang gagamitin ninyo. Hindi kayo bibili ng mga mumurahin na ink. And again, hindi siya pwede sa pigment, hindi rin siya pwede sa sublimation. Parehas ng Canon na nakikita natin dito na G1010 na model, dye ink lang talaga yung pwede sa kanilang mga printer. So, eto naman yung Epson Workforce Printer. So, kung into printing business ka talaga, kailangan meron kang ganitong printer na workforce. What I mean, kung kukuha ka ng pinakapwesto, I highly recommend na meron kang ganitong printer. Kasi yung mga una kong nabanggit na printer, medyo may kabagalan siyang mag-print at sobrang bilis naman itong mag-print ng workforce. Kaya kung sobrang daming nagpapaprint sa'yo, yung mga student or kung sino man yung magpapaprint sa'yo, hindi na sila mag-aantay ng mga matatagal pa. 'Di ba? So, ayun, sana kahit papaano nagkakaroon kayo ng idea sa mga printer pricing. Kasi kaya natin to ginagawa, alam niyo naman na sa printing industry, marami pa ring mga nang-uuto. 'Di ba? Kaya make sure na yung binibili ninyo ng mga materials or mga printer,
legit yung mga presyo. Ang pinakaibig kong sabihin doon, nasa distributor ka talaga bibili, hindi sa mga reseller na mga buwakan ng shit na yan. Meron pang mga pinapromise yan, only support, maraming freebies, yun pala kasama sa mga binabayaran nyo. Kaya hindi tayo magsasawa gumawa ng kagaya ng ganitong video na price checking. Minsan nga parang halos linggo-linggo gumagawa tayo ng price checking dito, no? Kung magkakano na yung presyuhan ng mga printer na pwede ninyong i-avail. At lagi kong sinasabi ang mga tropa, kapag papasok kayo ng printing business, mag-research, maglaan kayo ng oras dyan, kumbaga i-training ninyo yung sarili ninyo, manood kayo ng iba't ibang vlogs dyan, iba't ibang vlogger, wag lang din kayo mag-stay sa akin, mga tropa, kasi may mga vlogger na marami silang alam na hindi ko rin alam, at may mga alam din ako na hindi nila alam, 'di ba? Kumbaga, hindi mo mapiperfect tong printing business na to. Sa iba makakapanood ka na wala sa akin, and sa akin makakapanood ka na wala rin sa iba ng mga content. So kaya kailangan maghanap ka ng mga specific na kailangan mong idea, 'di ba? So siguro dito na lang natin 'to tatapusin, mga tropa. And again, research is the key. Alamin mo talaga yung pinapasok mo hanggang sa pinaka piso or sentimo na gagastusin mo. Make sure na worth it yung bibilihin mo na produkto at tamang presyo. Kasi alam ko pinaghirapan niyo yung mga pera na yan. Yan ay mga hard-earned money ninyo. At ngayong papalapit na yung Kapaskuhan, alam ko naman na makakatanggap kayo dyan ng mga bonus or mga 13th month para hindi kayo ma-hype or hindi kayo mauto ng mga kung sino-sino. Research is the key, at lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng buhay.